pasalamatan dito po sa Aklat ng Mga Gawa. Kabanatang 1, talata pong 3 hanggang sa sumusunod. Acts chapter 1, verse 3 to 8. Sige po, yun lang babasahin, yun lang pong sundan, ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Sa loob ng 40 araw, pagkatapos ng kanyang pagkamatay, nagpakita siya sa kanila at sa pamamagitan ng maraming katibayan ay pinatunayan niyang siya'y buhay. Nagturo siya sa kanila tungkol sa paghahari ng Diyos. Verse 4, samantalang siya'y kasama pa nila, pinagbilinan sila ni Jesus na wag muna kayong aalis sa Jerusalem, sa halip ay hintayin roon ang ipinangako ng Ama na sinasabi ko na sa inyo. Si Juan ay nagpabautismo sa tubig, ngunit di magtatagal, babautismohan kayo sa Espiritu Santo. Na magkatipon si Jesus at ang kanyang mga alagad, nagtanong sila kay Jesus, Panginoon, itatagdag na po ba ninyo muli ang kaharian ng Israel? Sumagot si Jesus, sa mga panahon at pagkakataon ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan yon. Subalit tatanggap pa yon ang kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Pagkasabi nito, si Jesus ay inakit sa langit habang ang mga alagad ay nakatingin sa kanya at natakpan siya ng ulap. Tayo po'y manalangin. Muli aming Ama, nagpapasalamat po kami sa kaloob niyong buhay namin, Panginoon. Salamat sa biyaya namin pong patuloy na tinatamasa, Panginoon, sa mga nagdaang mga araw, Panginoon, at hayaan mo sa umaga din pong ito ay maging handa po ang aming puso sa aming pong pakikinig ng iyong pong mga salita. Patawarin mo rin po kami sa lahat po ng aming mga pagkukulang at mga naging pagkakasala po, Panginoon. Linisin mo kami, minsan pa, ng iyong banal na dugo na siyang nabubo sa ikapagpapatawad po ng aming pong mga kasalanan. Minsan pa, hiniling po namin patuloy ang kapangyarihan ng Espiritu Santo, ang siya po namin sumamin at patuloy itong magbukas ng aming mga isip at puso higit sa lahat, Panginoon. Ito po, minsan pa ang aming panalangin, kalakip Lord ng aming pasalamat sa ngalan po ni Jesus. Amen. Amen. Tayo pong lahat ay makakaupo na. So ngayon ay unang linggo ng buwan ng Abril, no? Tayo po ay nasa pang-apat ng buwan dito pong taong 2024. Okay, mabilis ba? Hindi naman nagbabago yung oras no? Bagamat marahil nga dahil sa maraming kinakaabalahan ng tao ay nasasabi niya na napakabilis dumaan ang mga oras. So, nais kong magkatan ng mensahe po ng Diyos sa umaga pong ito, God's plan, yung, wala ba? God's plan, post-resurrection. Okay, salamat sapagkat meron pong tala ang Biblia, pagkatapos na siya'y muling mabuhay, si Jesus ay nanatili pa ng 40 mga araw. At sa loob ng mga 40 na araw na ito, at alam natin na yung mga huling mga araw nito ay napakahalaga sa isang taong mahalaga na nakatakda ring magpaalam sa kanyang mga kasama. Yung number 40 ay significantly ay napakahalaga. No? Dito sa Bible, marami tayong mababasa ukol dito sa bilang na ito na 40. Huwag natin ituring na ito po ay lucky number, no? At atin po ito itataya. Ano? Yan. Although significantly ay marami siyang pinapakitang importansya dito sa banal na kasulatan. Number 1, no? Ang number 40 signifies new life, no? Muna, it signifies new life, growth o paglago, transformation. Ano pa? A change from one great task to another. So, may kinalaman sa pagbabago. And another ay yung pong preparation. Okay? So, sa mga halimbawa po nitong 40 mga araw na ito o 40 bilang na ito ay nung paulanan ng Diyos ang sanlibutan at winasak ito sa magitan po ng
tubig. No, alam po natin 'yon. Noong panahon po ni Noah, no, na yung Diyos na hindi na mabuhay ang tao sa loob ng 120, ginuna mo po ang sanlibutan sa pamagitan ng dakilang bahana ito, no? At nag-last po yun for 40 days and 40 nights. Okay? Amen po. No? Birin nyo, mula kayo ng 40 araw na walang tigil ng ulan, no? Ay tiyak nga, no? Na talagang sisibol ho ang dakilang bahana ito. Gayun din si Moses nung siya po ay nalangin at nag-ayuno ng 40 araw bago niya tanggapin yung pong kautusan, no? Siya po ay nag-fast at nanalangin ng 40 mga araw. Okay? Gayun din, no, siya rin no, ay nanatili doon sa bundok ng Sinai sa 40 araw din, no? Bago niya tinanggap itong kautusan mula ho sa Diyos. Another example ay yung pong ang mga Israelita ay nag-wander, no, doon po sa loob ng 40 mga mahabang mga taon. No, kung tutuusin ay napakaikli lamang ng kanilang magiging paglalakbay kung sila po ay daraan doon sa Horeb o yung sinasabing labas ng Egypto hanggang doon sa Kanaan. Mangangahulugan nung ito ng 11 days of travel, no? Ayon doon sa Deuteronomy chapter 1, na ganun lamang kaikli ang magiging paglalakbay ng mga Israelita kung doon sila babagtas sa landas na yon. Yung Horeb, yung labas ng Ehipto, at hanggang doon sa Kanaan, yung bungad ng lupang pangako, ay 11 days of travel. Pero dahil nga sa kanilang kataksilan, no, katigasan ng ulo, ay sila ay pinarusahan ng Diyos sa loob ng 40 mga taon na ito. 40 days, isipin po niyo yun. Yung 11 days of travel, pinagpalit nila doon sa 40 years, no, na sila po ay nagpaikot-ikot lamang doon sa lupang pangako, at kauli-ulihan ay hindi pa ho sila nakapasok po roon. Amen. So 40 days and nights to prepare himself to receive the law. Okay? Nandito na tayo sa sige, next mo lang. Okay? At ang mga Israelita ay nag-wander sa desert for 40 years. Sige po. Natalakin natin yon. Gayun din, ang propeta Elijah, siya po ay naglakad. Isipin po natin, ng 40 araw para maabot niya, no, itong bundok ng Diyos ng Horeb. Okay? May tinuring din bundok ng Diyos. Si Jesus din, ay nag-fast, no, 40 days to prepare, no? Kaya nga yung numero 40 ay nag-signify o nagpapahiwatig ng preparasyon. Yung 40 days na si Jesus ay nag-fast and prayer, yung sinasabing absolute fasting, na siya ay nag-ayuno sa loob ng 40 mga araw upang ihanda siya bago siya sumabak sa kanyang public ministry. Amen. Glory be to God. So ano pa? Si Jesus din ay nanatili sa lupa, no, ng 40 araw. Ayon din doon sa ating nabasa kanina, after His resurrection. So mahalaga itong 40 days na ito, no, nung manatili si Jesus pagkatapos na siya po ay muling mabuhay. Okay? So ano po bang nangyari? Ano ba ang ginawa ni Jesus sa loob nitong 40 mga araw na ito ay mahalaga para sa buhay din ng kanyang mga disciples, no, and the rest ng kanyang mga tagasunod. Okay? Sabi rin, una-una, kanya pong ginawa ay He met them. Siya po ay nakipagtagpo sa kanila. No? Gaya ng pagkatapos ng muling kanyang pagkabuhay, ay si Jesus ay nagpakita ho sa kanila. Especially sa kanyang mga closing disciples. No? Yung serye ng kanya pong pagpapakita
ay tinala rin ho ng Biblia. Ang una niya hong pinagpakitaan ay babae. Kilala ho ba natin? Ang babae niyon. Sabi dito sa John chapter 20 verse 11 to 18, si Jesus ay nagpakita una kay Maria Magdalena, no? Si Magdalena po ang isa po ay may masamang hanap buhay, no? At sabi ng tala ng Biblia, 7 demonyo ang pinalayas sa babaeng ito. Isipin po niyo 'yon. Yung nagkaroon ka lang ng isang demonyo na magpapahirap po sa iyo, ay napakatindi na ho. Isipin ho natin na 7 demonyo ang pinalayas mula sa tao pong ito, sa babaeng ito. Okay? So, gayon din, no, yung mga babae na bumalik doon sa libingan ay bahagi ito ng kalawang pagpapakita ng ating Panginoon Kristo sa mga babaeng kasama rin ni Magdalena. Makita ho natin yan sa Matthew chapter 28 verse 9 to 10. O sa ano pa? Kanino pa? So sabi, pangatlo ay kay Pedro. No. Nung una ay meron ganung uri ng pag-aalilangan si Pedro, pero nung ito'y kanya mabalitaan mula doon sa mga nakasaksing mga babae, ay agad siya nagtungo roon sa libingan upang tingnan nga, no, kung talagang totoong nabuhay na maguli si Jesus. At kanya napatunayan, no, di Luke chapter 24 verse 34, nagpakita si Jesus kay Pedro. Gayun din, doon po sa sumunod ay yung pong dalawang manlalakbay doon po sa daan ng Emmaus. Luke chapter 24 verse 13 to 32, tingnan na lang natin, ano? Yan ay mga series ng mga pagpapakita ni Jesus matapos po siyang muling mabuhay. Okay? So noon hindi siya nakilala nitong dalawang lalaking ito na kinoconsider din na aside doon sa mga 11 disciples na natira, ay hindi ho sila kabilang doon sa 11 na yon, no? Bukod dito sa mga disciple ni Jesus, no? At nung una, hindi ito nakilala habang si Jesus ay sumadoy ho sa kanila, at ang nangyari ay inanyayahan itong dalawang manlalakbay na ito si Jesus na kumari dahil magtatakip silim na, ay inanyayahan ito sa kanilang tahanan. At doon, nabuksan ang kanilang mga mata, no, na nakilala nila si Jesus nung ito ay sila ay magsalo-salo sa pagkain at ibinahagi ni Jesus, no, yung breaking of the bread, at doon nila nakilala na itong si Jesus na sumabay sa kanila doon sa daan ng Emmaus ay siyang si Jesus na noon ay kanila hong kasalo. Purihin po ang Panginoon. Amen. So, yan lang yung mga palatandaan pa rin ng mga tao rin na nakasaksi ng kanyang muling pagkabuhay, yung all the disciples except Thomas, no? So, unang pagpapakita niya sa kabuuan ng kanyang mga disipulo ay absent si Thomas. Makita natin yun sa Luke chapter 24 verse 36 to 43. Ito yung kauna-unahan, sa grupo ng kanyang mga disipulo ay nagpakita ho si Jesus, ngunit si Thomas ay wala. Okay? Kaya marahil niya, sasabi na si Thomas ay napuno ng pag-aalinlangan na nasabi niya sa kanyang sarili, malibang makita niya, no, yung mga sugat ng ating Panginoon sa Kristo, ay hindi siya maniniwalang tunay ngang si Jesus ay muling nabuhay. At pagkatapos po ng isang linggo, all the disciples with Thomas, no, ito na yung ikalawang pagpapakita ni Jesus sa kanyang mga apostol na kasama na si Thomas. Sa John chapter 20 verse 26 to 31, no? Dito na naniwala si Thomas na tunay ngang si Jesus ay muling nabuhay. Amen. So mapalad din naman tayo, no? Kung tutusin, parbagang tila parang mas advantage sila sa atin dahil mismo personal nilang nasaksihan ng kanilang mga mata na si Jesus ay tunay ngang muling nabuhay. Pero gaya ng sinasabi ni Jesus, mapalad yung mga taong nananalig sa Kanya kahit hindi siya nakikita. Amen po? Tayo naman, hindi naman natin nasaksihan, no? Na maging ang Kanyang kamatayan, muling pagkabuhay, never yung Kanyang existence, ang Kanyang pagkakatawang tao, hindi naman ho natin mismo nasaksihan. Pero dahil sa pananalig, no,
Ang pananalig ay naniniwala tayo sa mga bagay na hindi naman natin nakikita. Yun ang ibig sabihin ng pananampalataya. At nagtitiwala tayo sa mga bagay na atin daw pong inaasahan. Ibig sabihin, wala pa yon, pero inaasahan nating mangyayari at magaganap o matatanggap natin ng mga yon. Purihin po ang Panginoon. Amen. So all the disciples with Thomas, no? Meron pa ba? Okay, meron pa, no? Yung 7 disciples by the Sea of Galilee, no? Na yung 7 sa kanyang mga closing disciples, no? Bilang ni si Pedro, dito sa John chapter 21 verse 1 to 25, no? Dito rin, una, hindi nila nakilala si Jesus, pero bandang huli, ay napagtanto nila, napagkilala niya na si Jesus na nagpe-prepare ng kanilang kakainin. At dito, no, senaryo ito, tinanong ni Jesus si Pedro, no, na kung mahal niya nga ba ang ating Panginoong Jesus. Amen. Tingnan niyo po, ilang beses? 3 beses, no, na niyang tinanong si Pedro kung talagang mahal niya si Jesus. Mahal ba natin si Jesus? Okay. Purihin po ang Panginoon. So, aside doon sa 7 na yun, na gayon din, no, sa 500 people in Galilee, no, sa 500 mga tao sa Galilea, siya po ay nagpakita. No, ito yung sinasabi ni Paul, yung kanyang sulat doon sa unang Korinto, kabanatang 15, talata pong 6, na siya ay nagpakita sa 500 pang mga tao. Okay? At sila, yung mga naging witnesses, di po ba? Hindi lang namang ilang mga tao lang ang nakasaksi, kundi napakarami. Isipin mo natin yung mga tao na yan. And last, din po kay James, no? Si James na kapatid ng ating Panginoong Jesucristo. O, alam natin na si Maria at si Jose ay nagkaanak pa. No? At kabilang dito, ito hong si Santiago na siya namang naging puno dito po sa Jerusalem Church. Okay, nung una talagang taging taguhusig din itong si Santiago na ito na kapatid ni Jesus. Nung hindi siya pinaniwalaan ng kanyang mga kapatid. Di ba? Diner pa nga siya. Eh, kung ikaw talaga, magpakilala ka na. No? Eh, kaso may timetable si Jesus di ba? Hindi naman kailangan magpakilala ka agad nung una pa lang. Kaya noon ay merong ganung uri ng nagalinlangan itong kanyang mga kapatid sa ating Panginoon sa Kristo. Kabilang na rito, ito pong si Santiago. 1 Corinthians chapter 15 verse 7, no? At nung magpakitang muli ang Panginoon mismo sa kanya, ay dito na ho siya. Sadyang sumampalataya sa ating Panginoong Jesus. Amen. Glory be to God. Okay, meron pa ba sa huli? Sabi, the disciple receiving the Great Commission. Di po ba? Nagpakita siya muli sa kanyang mga disipulo upang tanggapin yung dakilang komisyon na ito na makakita ko natin yun at mababasa dito sa Matthew chapter 28 verse 16 to 20. Okay? Sino pa? Kanyang pagpakitaan, yung mga apostol na sa panahon ng kanyang pag-akyat sa langit. Ito, yung sinaring binasa ko natin kanina, na kung saan si Jesus din ay nagpakita sa huling pagkakataon nung siya po ay umakyat sa langit. Ano't sabi nung dalawang nilalang na ito, no? Ano't kayo nakatingin sa langit, itong si Jesus na inyong nakita sa kanyang pag-akyat ay mahayag din sa iyong mga paningin sa kanyang pagbabalik. Purihin po ang Panginoon. Amen. Glory be to God. And the rest, sa kauli-ulihan, sabi ni Paul, ayon sa kanyang patotoo, nagpakita rin siya mismo sa ating, dito sa kanyang, itong mismo si Paul ay nakasaksi ng tunay na itong si Jesus ay muling nabuhay. So, encounter na ito, yung pong si Paul ay patungo roon sa Damascus, no? Dito niya na-encounter si Jesus, no? Alam natin, nasa isang mission si Pablo upang dakpin, ipabilanggo, no? Yung mga Kristiyano doon sa Damascus, o maaari kanyang maisalvage, no? O maipapatay ang mga ito. So, gano'n man kasidi yung kanya kung pagnanais na wasakin ang mga Kristiyano nung unang na yon, pero that's the turning point ng buhay dito pong si Apostol Pablo. Purihin po ang Panginoon.
And later on, no, na siyang sumulat ng marami mga sulat na ito sa Biblia, dito sa Bagong Tipan, ito pong si Apostol Pablo. Glory be to God. So, isa sa mga ginawa ho ng ating Panginoong sa Kristo matapos na siya muli mabuhay, ay kinatagpo niya sila. Okay, isa sa mga purpose para bakit ho siya muling nabuhay ay upang patunayan, no, sinasabi rito, upang patunayan ang tunay ngang siya ang anak ng Diyos. Romans chapter 1 verse 4, no, may banggit doon, siya sa magitan ng Espiritu Santo na siya ay anak ng Diyos sa magitan, no, ng kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. Amen. So, yun ay mga proof, no, na tunay ngang si Kristo. Yan ay pangunahing proof na si Kristo nga ay anak ng Diyos. Ano pa? No, at yun ay nagpapakilala ng patunay na yung salita ng Diyos o yung scripture, yung kasulatan, no, ay tunay, no, na totoo, no, sapagkat yung mga bagay na inuhula mula sa lumang tipan ng mga propeta na nagkaroon ng kaganapan, no, sa buhay ng ating Panginoon Kristo, sa kanyang kamatayan, paglilibing at muling pagkabuhay. Okay? Purihin po ang Panginoon ng scriptures ay kailanman ay hindi ko magkakabula. Sabi nga ni Jesus, mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang kalit-liitang, no, nakatala sa kasulatan ay hindi raw po magkakabula. So maging ang hula ng mga propeta nung una ukol sa kanyang buhay, no, kamatayan at muling pagkabuhay ay pinatutunayan ng katotohanan ng kasulatan. Glory be to God. Amen. Amen. Okay? Okay, ito rin ang pundasyon ng kaloob ng Diyos sa atin, ng Espiritu Santo, no, na makakasama niya ng mga tao. Yun nga, no, si Jesus ay kailangan lamang mabuhay sa kaukulang panahon, makasama ng mga kanyang mga disciples, at upang ganapin. Primary purpose of Christ na pumarito siya upang siya'y mamatay. Di ba? Yung sinabi niya doon kay Zacchaeus, no, yung kanyang deklarasyon na parito ang anak ng tao upang hanapin, no, at iligtas ang mga naligaw. So, si Jesus ay kailangan lamang magugol ng kaukulang panahon para ganapin yung kanyang misyon. Kaya nga, sino ang magpapatuloy, no, nung kanyang mga sinimulang mga gawain? Dito nga, no, yung sinabi niya sa John chapter 14, yung ipinangako ng Ama na walang iba kundi ang banal na Espiritu. Okay? Amen. Na siyang patuloy na gagabay, patnubay sa kanyang tutulong, gagabay, magbibigay, no, ng lubos na kapangyarihan upang maisagawa yung kanyang mga simulain na ipagpapatuloy ng kanyang mga apostol. Okay? So, salamat sapagkat binaliktad nila ang mundo di ba? Na magpahanggang ngayon, yung kapangyarihan na ito ay atin hong nararanasan, no, mismo personal sa ating pong buhay, tayo ng mga mananampalataya, at alam natin na magpapatuloy pa rin ito sa mga susunod mga kapanahunan sa mga tao rin na mananalig at mananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. So first, ano ang kanya pong ginawa sa loob ng 40 mga araw na ito? Siya po ay nakipagkita sa kanila upang patunayan din na tunay ngang siya ay buhay. Amen! So, we can rest, no? Tayo po ay makasasalalay sa ating Diyos at tagapagligtas na buhay. Si Jesus ay buhay. Ngayon, siya po ay nakaluklok doon sa kanan ng Diyos, ayon din sa talarin ng Biblia, upang mamagitan po sa atin. No? Kaya nga siya po ay ginawang ating dakilang saserdote na siyang ating magiging tagapamagitan, no, natin sa Diyos. No? There is only one Savior. Amen po ba? There is only one Savior and His name is Jesus Christ. And there is only one mediator between God and man. And His name is also Jesus Christ. Jesus alone. Siya lang ang ating tagapagligtas at tagapamagitan natin sa
Diyos. Okay? Purihin po ang Panginoon. So, nice din ng Diyos na may may kanya-kanya tayong personal encounter, no? At yung ating mga conversion story natin, kung paano natin nakilala si Jesus. At bahagi ng ating pagkakilala nito, yung marinig natin, yung mabuting mensahe ng mabuting balita ng Diyos. Purihin po ang Panginoon. Sabi roon sa Gawa, Kabanatang 4, talata 12, kay Hesukristo lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat sa silong ng langit, walang pangalang ibinigay ng Diyos sa sukat ikaligtas ng tao. For man must be saved, no? So yung salitang must, yung sinasabi roon, merong kahalagahan po yun. No? Kaya ang sinasabi ni Jesus, no, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. No? Huwag kayo magtaka sa sinasabi ko. Sabi niya doon sa John chapter 3 verse 7, lahat, no? Ye must be born again. Yung salitang must, meron pong essentiality ho yun. Higit sa importante. Mahalaga ba? Merong higit na mahalaga. Kaya nga very essential eh. Amen po? Andiyan po tayo? So bakit very essential to? Sinasabi roon sa talata na yon. Yung must na yon ay kailangan ang lahat ng tao ay maligtas. Bagamat hindi ho lahat ay maliligtas, kundi daw lamang sa mga taong tatanggap na si Jesus, na tanging si Jesus lang, ang daan ng kaligtasan. Amen. So, why salvation is necessary? Dahil lahat tayo, no, sabi roon ay nangagkasala at tayo'y walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Subalit sa pamagitan ni Jesus, sa kanyang mga ginawa, doon sa krus alang-alang sa ating mga makasalanan, ay tayo'y nagkaroon ng pag-asa sa pagpapawalang sala na kaloob ng Diyos sa atin. At tinaturahin ang kanyang muling pagkabuhay na ito upang tayo naman ay magkaroon ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Siyang buhay at muling pagkabuhay, ang nananalig sa kanya kahit mamatay, ay may pag-asa ng muling pagkabuhay. Purihin po ang Panginoon. That's the greatest, no, event, no, na mangyayari din sa darating na panahon na yung sinabi nitong dalawang nilalang na ito, ano nga kayo nakatitig sa langit, itong si Jesus ay inyong nasaksihan. No, makyat ay gayon din inyong masasaksihan sa kanyang pagbabalik. So may mga akong muling pagbabalik ni Kristo. Amen? So, ayun, habang tayo rin ay nakapaloob dito sa mga panahong ito ng kanyang kahabagan na ito, ay magpatuloy tayo. No? Nung unang-una, ay magpatuloy tayo sa pananampalataya at magtiis tayo hanggang sa wakas. Amen po ba? Sapagkat ang nagtitiis hanggang sa wakas ang siyang maliligtas. Okay? Marami rin mga sitwasyon, pagkakataon pa rin tayong pagdaraanan, tulad din ang kanyang mga sinabi doon sa Matthew chapter 24, yung mga senaryo ukol doon sa mga huling kapanahunan nitong kahabagan ng Diyos na ito. No, itong kapigatian na sadyang daranasin habang tayo nakapaloob dito sa panahon ng kagandahang loob na ito ng Diyos. Di ba? Sinabi ng kanyang mga alagad, tinanong sa kanya, Panginoon, kailan niyo po ay itatatag muli ang bansang Israel? Itatatag niyo po ba ang kaharian ng Israel? At kailan po mangyayari ang yung sinasabi ukol doon sa katapusan ng panahon? Di ba? Ano sabi ni Jesus sa kanila? Mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan. So isa sa mga palatandaan para sila ay hindi maligwa o mailigaw ng mga maling mga kanilang mga nakikita at ng mga baling mga napapakinggan, ay ito ang unang-unang ibinabala ng ating Panginoong Kristo sa kanila. Ano po yun? Yung religious deception. Di po ba? No? Kayo mag-ingat upang hindi kayo mailigaw. Bakit hindi kaagad direkta yung sinasabi niya ukol doon sa sinasabi o tinatanong ng kanyang mga alagad ukol sa katapusan ng panahon? Di ba? Kaya din na sinasabi rito, muli itinanong ito ng kanyang mga alagad, di ba? Kailan niyo po ba itatatag ang kaharian ng Israel? So sila pa rin after doon sa pagtataglag ng kaharian na iyon ng kanilang bayan. Pero sinabi ni Jesus, ang mga panahon ay tinakda ng Ama at hindi na mga kailangan pang malaman nila yon doon sa mga kapanahonan yon.
Subalit sila bibigyan ng patnubay ng Espiritu Santo, no? Upang alam mo nila ang lahat ng mga bagay na ipinlano ng Diyos noong pamanguna, no? At sa mga darating. Purihin po ang Panginoon. So, yung timetable ng Diyos ay hindi ho timetable ng tao. Ang mahalaga lang, salamat sapagkat merong mga palatandaan na siya naman ay binigay niya sa atin, mga mananampalataya, upang sa ganung paraan, no? Kung dumating man yung mga mangyayari na iyon, hindi tayo magugulat. Bakit nangyayari ito? Hindi tayo magkakaroon ng pagtatanong na bakit nangyayari yung mga bagay na iyon. Gayong kanya nang ipinagpauna ito sa kanyang mga tagasunod. Di ba? Makaririnig kayo ng mga limongon ng digmaan, ang kaharian sa kapwa-kaharian ng bansa sa kanyang kapwa-bansa. Di ba? Maglilindol sa iba't ibang dako. Ngayon, pag lindol, talagang, no, ay tila parang patindi ng patindi. Gaya rin, no, ng mga serye ng mga nababalitaan po natin. Ito lamang, no, na nangyari po sa Taiwan, hindi sa New York, di ba? So, tayo man ay umaasa rin, no, dito sa ng ating mga eksperto ay umaasa rin na maaaring mangyari sa atin ito pong the big one, no, na ang tansya nila kapag nangyari yon ay meron pong 50,000 hanggang 60,000 ang masasawi sa trahedya na yon. Posible ba? Posible. Sinabi ni Jesus, di ba? Maglilindol sa iba't ibang dako, no? Amen. Siyempre, pagka yung rumors of war, yung mga banta ng mga panganib ukol sa digmaan ay nakaamba, no? Nasaan? Everybody wants to rule the world. Yan o yan. Okay? Amen. So sabi, ang masama ay magpapakasama, no? At manlalamig ang pag-ibig ng marami, no? At ang kahalagahan pa, no? Ang maganda niya sinabi niya roon sa mga huling talata na yan, papangalat ang sa lahat, no? Ang mabuting balita sa lahat ng dako upang ito ay marinig ng lahat sa kadarating ang wakas. Kaya po yun? Kaya yung dissemination ng gospel talagang napakaano na no? Na kahit doon sa kasulok-sulukan, no? Ay somehow, no? Na nakakaabot ng higit sa maraming mga dako ang mabuting balita ng pagliligtas ni Kristo. Upang ito'y marinig ng lahat, kaya wala namang may dadahilan ng lahat ng mga nakapakinig, no? Kung ito'y kanilang tinanggihan, sabi ng Bible, sila ay mapapahamak. Pero doon sa mga tatanggap, sila ay maliligtas. Purin po ang Panginoon. So, ang timing ng Diyos ay mahalaga, kaya sumunod tayo doon sa agos ng panahon ng Diyos, hindi ho sa agos ng mundong ito. Kasi ililigaw lang ho tayo nito. Mapupuno tayo ng mga bagay ng katakutan, no? Panganib sa buhay natin ay lagi ding nakamba. Asahan mo natin yan, no? Na hindi ho pabuti ang sanlibutan ito, kundi patungo ito sa pagkabulok, kaya yung pinaplano ng Diyos noong paman, no? Ukol doon sa bagong langit at bagong lupa. Okay? Pero sa ngayon, ang iniintay natin ay yung kanyang muling pagbabalik, no? Na sinasabi doon sa unang Tesalonica, pagtunog ng trompeta, bababa ang Panginoon at bubuhayin muna yung mga nanalig kay Kristo, at pagkatapos tayo doon pong mga buhay pa, ay titipunin niya doon sa alapaap upang salubungin ng Panginoon sa papawirin kasama ng mga binuhay. At doon ay makakapiling natin ng Panginoon magpakailan pa man. And we await, no? Doon po sa kung mangyari man yung senaryo na iyon, habang tayo ay nandoon na tumatanggap ng atin mga biyaya ng gantimpala mula sa ating mga ginawa, mabuti man o masama, sabi ng unang Korinto, Kabanatang 3, ihahayag ng apoy ang bawat uri ng gawa ng bawat isa. No, kung masunog, no, ay masusunog yung gantimpala natin na dapat nakalaan sa atin. Pero dapat makikilala ang layunin ng puso ng bawat isa sa araw ng paghuhukom. Okay? Amen? And we await, no? Habang tayo po inaroon, nagsa-celebrate sa piling ng Diyos sa atin, siya naman ay nangako rin ng kanyang pagparito sa ikalawang pagdating ni Kristo. Na siya ay mag-establish dito ng tinatawag na
visible kingdom. Okay? Amen. So, yung scenario yun, maaaring matagal pa, di ba? Dahil, yung sinasabi, maaaring tayo ay nasa entail na nito pong tinatawag nating panahon ng kahabagan ng Diyos. Pag naputol ito sa pagbabalik ni Kristo, so nating pinangahawakan ukol doon sa pagdagit sa mga mananampalataya, ay ito na yung kapahayagan ng tinatawag po nating Antichrist, no? Sinasabi ng Biblia na siya maghahari dito sa buong sanlibutan ito, siya ay mamumusong, no? Papasok siya sa templo, ginawa ng Diyos na ngayon yung third temple na yon ay kasalukuyang inaayos na upang doon mismo sa templo na yon papasok itong Antichrist na ito. No, kasama rin ng mga nitong bulaang propeta na ito na hihimok sa lahat ng tao upang sambahin ang halimaw na yung tinutukoy ng Biblia na walang iba kundi ang Antichrist. Okay? Pasok sa panibagong panahon, yung tinatawag ng panahon ng dakilang kapigatian. Kailanman, yung sinasabi ng Bible sa Matthew chapter 24, yung kapigatian na yun, kailanman na hindi pa naranasan sa kasaysayan ng tao at hindi na magaganap. Okay? Dahil minsan na ito yung magaganap, itong dakilang kapigatian na ito. Amen? Diyan po tayo? So, hindi ito yung propesya lamang, no? Hindi na possible na mangyayari. Hindi yun. Mangyayari at mangyayari yun. No, anumang gawing pagpipigil ng tao, solusyon ng tao, kaisipan ng tao, ang mga gawa ng Diyos ay hindi ho magkakabula. So, first, the 40 days ng pag-stay ni Jesus Christ dito, ay inano niya yun, kinonsume niya na yun ng makabuluhan, no? Lalo na sa kanyang mga disciples, na kanyang pinagbilinan. Pangalawa, na kanya pong ginawa, sige po, He spoke about the kingdom. Yan yung sinasabi natin, ano? He spoke about the kingdom. Si Jesus ay naparito hindi bilang isang political leader, di ba? Yun nga kung sinaasahan ng unang pagdating ni Kristo, ang kanyang bayan ay yun ang kanyang inaasahan na maghahango sa kanila sa pagkaalipin nila sa mga Romano. Okay? Pero hindi gayon ang naging layon ng kanyang pagparito, kundi naparito siya bilang isang spiritual na leader. Kaya yung paghahari ng Diyos ay hindi ukol doon sa visible kingdom na yon o political kingdom na yon, kundi isang spiritual kingdom. Okay? Na yung kingdom na yon, na yung pinagahari ng Diyos sa puso ng mga taong nananalig sa Kanya. Amen po? The kingdom of God ay spiritually nagahari sa puso ng mga taong sumasampalataya sa Kanya. Kaya bigo ang kanyang bayan, kaya hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. No, dahil doon sa maling kanilang pagtansya at maling pagkilala sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya ito pa rin, no? Ang kanyang isa sa mga tagubilin niya, itinuro niya sa kanyang mga disciple. Ipagpatuloy nila itong paghahari ng Diyos, ipangari ito ukol doon sa paghahari ng Diyos sa mga tao. Kung hanggang dumating yung panahon na tinatawag ho nating second coming of Christ, no? Na kung saan mag-i-establish siya rito ng kanyang millennial reign. No? 1,000 taon na siya maghahari visibly dito sa lupa. Diyan po tayo? Yan, para maalala natin yung mga yugto-yugto ng pangyayari, para hindi tayo mailigaw. No? At yung mga yugto ng mga pangyayari na yan, sa bawat dispensation na yan, o kapanahunan na yan, ay mangyayari, kung ano yung mangyayari sa mga panahon na yan. Okay? Sa loob ng 40 araw, sinabi, siya po ay nagturo sa kanila tungkol sa paghahari ng Diyos. Okay? Purihin po ang Panginoon. The rest, sabi sa number 3, so he commanded them to wait for the gift of his father promise. No? Makita ko natin yun sa verse 4 and 5, samantalang siya kasama pa nila, pinagbilinan sila ni Jesus na huwag muna kayong aalis sa Jerusalem.
Sa halip ay hintayin nyo roon ang ipinangako ng Ama na sinasabi ko sa inyo. Ito ho yung bautismo ng Espiritu Santo. Okay? So, ukol diyan sa Espiritu Santo na yan, ay pinangako rin ng ating Panginoon Kristo doon sa kanyang mga disciples. Sabi, hindi ko kayo iiwanang nangungulila. Yung mga pagkakataon noon ay siya ay nagpapaalam sa kanyang mga disciples at siya ay alis, no? No? Subalit yun ay, yung bagay na yun ay kinalungkot ng kanyang mga alagad. Kaya alam ni Jesus yung damdamin sa loobin ng kanyang mga disciples. Kaya nasabi niya rito sa John chapter 14 na hindi niya sila iiwanang nangungulila sapagkat siya'y dadalangin sa Ama at sila ay bibigyan pa ng isang pampatnubay na makakasama nila sa magpakailan paman. Yung tinutukoy niya roon ay yung Espiritu Santo o Espiritu ng katotohanan. Marami pong tawag sa kanya. Espiritu ni Kristo. Okay, Espiritu ng Diyos. Espiritu Santo. Okay? So, ang binibigay niya roon, yung pong papatnubay sa kanila sa magpakailan paman. Sabi nga natin kanina, si Jesus ay kailangan lamang manatili sa ilang kapanahunan upang ganapin yung kanyang misyon. At sa kanyang pag-alis, sino magpapatuloy na gagabay sa mga ito? Yun ay walang iba kundi ang Espiritu Santo. No? Tayo'y nakapaloob sa panahon ito na siyang magabay sa atin, no, sa ating pananampalataya sa ating Panginoon Kristo. Amen po? Yan. So, siya rin, no, na hindi natin, siya ay isang pangatlong persona ng pagka-Diyos ng Diyos na madalas ay ini-ignore natin, binabaliwalahan natin, at hindi natin napapansin na yung kanyang mga gawain na ito sa buhay natin from the inside out. Okay? Kaya, yung bautismo ng Espiritu Santo ay distinct doon sa tinatawag po nating regeneration o yung pagkakakilala natin o pagbabago, yung transformation natin kay Kristo, no, sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Later on, siguro pag-discussin natin yung gawain ng Espiritu Santo sa buhay nating mga mananampalataya. Pero dito, inaano niya na sinasabi niya, si Juan ay nagbautismo sa tubig, ngunit di raw pong magtatagal ay babautismo sila saan? Sa Espiritu Santo. Dunamis ang ginamit na diregong kahulugan, no? It means power, dunamis. But you shall receive power when the Holy Spirit comes. Okay? So, mahalaga, no, na sila ay mabalutan ng kapangyarihan nitong Espiritu Santo upang sila ay maging epektibong mga tagasunod ni Kristo, especially to be effective witnesses of Christ. No, na maging epektibong mga saksi ni Kristo. Amen. And once na ano nila yun, may experience nila yun. Okay? Tayo ay na-transform. Amen po ba? Na-regenerate tayo. Okay? Iba yung reforma doon sa regeneration. Na-reforma, halimbawa, ako ay addict. Nag-undergo ako ng rehab. No? Paglabas ko, maaaring hindi na ako maging addict. Okay? Pero kung naroon pa rin yung sa puso ko yung pagkagalit, no, o yung anumang mga bagay o sa kasalanan naroon sa inyong puso, di ba? Na-reforma ka lang sa ilang bagay na alam mong masama pero hindi ka na-transform. Ang transformation ay more on the inside Amen po ba? Ang reforma parang skin deep lang yan, dito lang hanggang emosyon, di po ba? Hanggang ano lang. Pero yung pinaka problema ng tao ay yung kanyang puso. Amen po ba? At doon papasok itong tinatawag nating transformation. Nabago ang puso ng tao, sabi ni Jeremiah, ito'y likas na mandaraya. Di po ba? Mapagbabago ba ng Ethiopia ang kulay ng kanyang balat o ng leopardo ang kanyang batik? Pag yun ay nangyari, kasi imposible yun Di ba? Yung impossibility rin para sa isang tao ay mabagong lubusan, kailangan magmumula doon sa puso ng tao. Sabi mo nga sa katabi mo, sa puso. Hindi sa pamilya. Okay? Okay?
lang natin yung ano nito. Ukol doon sa pangako nito ng bautismo ng Espiritu Santo. So tayo, kailangan nating ma-regenerate. No? Kaya kailangan nating ma-born again. Amen po ba? Unless a man be born again, he shall not see the kingdom of God. Okay? You must be born again. Okay? Paano natin experience yung born again experience na yon? No? Unang-una, kailangan natin aminin tayo makasalanan. Amen po ba? Aminin natin tayo mga makasalanan. Pangalawa, pagsisihan natin ang atin hong mga gawaing makasalanan. Pangatlo, itong pagsisisi, hindi yung kalungkutan lang daw sa mga masamang ginawa natin, kundi decision ho yan. Naiwanan, itakwil, ang ating mga makasalanang buhay at gawain. At atin naman, kunin yung pinagagawa ho ng Diyos sa atin. Akbangan natin kung ano yung kalooban ng Diyos. Yun ang tunay na pagsisisi. Takwil ang masama, gawin ko ano yung mabuti. Amen po. And change, is, ano po yan? Sabi, change is a result of your salvation, of our salvation. Ang pagbabago ay resulta lang yan ng ating kaligtasan. Amen po. Hindi ka nagbago dahil para maligtas, kundi nagbago ka dahil sa ikaw ay taong ligtas. Malaki yung pagkakaiba nun. Amen po? At ganoon ang mga tunay na mananampalataya, ang pagbabago ay resulta lamang ng mga taong naligtas. Okay? Amen? At pangatlo, ang sinasabi ng Bible, tanggapin natin yung kaloob ng Diyos na ito sa pamagitan ni Kristo. Panampalatayanan natin na siya'y namatay, nilibing at muling nabuhay upang tayo po ay patawarin at gayon din pagkalooban, itong kaloob ng kaligtasan na ito ng buhay na walang hanggan. Okay? Amen. Glory be to God. So, tanggapin nila itong bautismo ng Espiritu Santo. Nangyari nga po yon during the Feast of Pentecost. Ang mahalagang pista rin ng mga Hudyo ay merong mga mahalagang kaganapan ho yan. Si Kristo, namatay siya during the Feast of, Passover. Diba? Kaya nga siya ang haing pang-Pasko Diba? Dumating yung bautismo ng Espiritu Santo dito po sa Acts chapter 2, kawanatang 2, during the Feast of Pentecost. Amen. Okay. Siya rin nangako na siya'y muling babalik. Di po ba? So, kung titingnan natin, yung senaryo naman, ukol doon sa pista ng mga Hudyo, isa pa rin sa mahalagang pista ng mga Hudyo, ay yung tinatawag nating Feast of Trumpet. Di ba? Yung hudyat, ang trumpet ay nagbabadya ng paghudyat, ng pagtitipon, o pag-atras, pagsugod, o assemble. Di po ba? Yan ang mga sinisignify ng pinapahiwatig ng tunog ng trompeta. Okay? So yung tunog na sinasabi ni Jesus doon sa si isang kisap mata, pagtunog ng trompeta, bababa siya at bubuhayin muna yung mga nangamatay kay Kristo. Pagkatapos tayo mga buhay pa, ay titipunin niya kasama ng mga binuhay doon sa papawirin. At makakapiling natin ng Panginoon magpakailan pa man. Iba ang senaryo noon. Doon sa senaryo doon sa sinasabing second coming of Christ, na si Kristo ay dumarating na siya ay nakasakay sa kabayong puti, nakabayo at siya ay sinusundan ng mga hukbong langit na nakadamitin ng kayong puting lino. Okay? At didigmay niya ang lahat ng mga bansang nag-alsa na tinipon ng Antichrist doon sa tinatawag nating digmaan sa Armageddon. At sila'y pupugnawin ng ating Panginoon sa Kristo sa pamamagitan ng kanyang mga salita. And then siya po ay mag-establish ng kanyang reign dito ng 1,000 taon. Okay? Amen po? Andiyan po tayo? Yan. He spoke about the kingdom of God. Pangatlo, yung he commanded them to wait for the gift of the Father. Ano po yun? Yung Espiritu Santo.
pang huli, sa verse 7 and 8, He commissioned them to be His witnesses. No? Siya ikinumisyon nila upang sila ay maging mga saksi ni Kristo. Sabi sa verse 7, sumagot si Jesus sa mga panahon at pagkakataon itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan. Hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan yon. Okay? Subalit, tingnan nyo po tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo. So, isa sa mga work ng Holy Spirit sa atin ay ipaunawa kung ano yung nilalayon ng Diyos sa tao. Lalo na sa kanyang iglesia. Okay? Amen po? Yan. Ipapaunawa sa atin. No? Kaya ngayong mga spiritual na bagay ay maunawaan lamang ng mga taong nagtataglay ng Espiritu ng Diyos. Diba? Isa yung siya gawain ng Espiritu Santo sa buhay natin mananampalataya, o hindi lang tayo ay i-transform, regenerate, amen po, bigyan din tayo ng spiritual understanding, bigyan tayo ng spiritual na pagkaunawa ukol sa mga bagay ukol sa Espiritu. Diba? Wala nakakaunawa sa tao maliban sa kanyang sariling Espiritu. Gayun din naman, wala nakakaunawa sa Diyos maliban sa kanyang Espiritu. Ang Espiritu Santo ay taglay natin. Kaya maunawa natin ang mga hiwaga, mga lihim, halo na ng kaharian ng Diyos at yung mga plano ng Diyos, hindi lamang sa nakaraan, kundi maging sa darating. At inihayag yan ng Espiritu Santong sumasa akin at sumasa inyo, na yung sinasabi ng Espiritu nito sa kanyang mga salita, ang salita ng Diyos ay spiritual yan. At habang natin napapakinggan, napo-confirm sa atin ng Espiritu Santo ang katotohanan ng kanyang mga sinasabi. Yan. Nakuha niyo po? Yan. Ang pinatutunayan ng siyang ating sumasa ating Espiritu na tunay ngang yung sinasabi ating napapakinggan ay katotohanan. Kaya kayo'y, ano pa? Kaya nga yung sinasabing kapangyarihan, you receive power, dunamis, when the Holy Spirit comes sa inyo. At kayo'y, tingin nyo, magiging saksi ko, saan? Sa Jerusalem. Tingin nyo, nearby. Yun ang pinaka-household nila, yung Jerusalem. Di po ba? Yun ang sentro ng kanilang una-unang pagsaksi. Amin po ba? So, gano'n na ang ating mission field, di po ba? Although ang scope ng ating mission ay hindi lamang pangbansa, kundi pangkalahatan, sansinukob, di ba? Sa atang maabot ng mga tao na pwede ho nating maabot. Ganun ho ang scope ng gospel nito at ang ating pagsaksi kay Kristo. Sabi, ang saksi ko sa Jerusalem. Maaring Jerusalem natin ay yung ating sambahayan. Nung ikay naging mananampalataya, ang first mission field mo ay yung sambahayan mo, yung pamilya mo. Andiyan po tayo? Saan pa? Sa buong Judea. Tingnan niyo po yung expansion. At sa Samaria. Kung titingnan mo natin, nag-start yung church, di ba? Doon sa Jerusalem. Amin po ba? And then, may mga napadpad, pagdating ng mga persecution, nung dumating yung matinding persecution sa mga believers, di po ba? Nag-spread sila. At saan man sila mapadako, sabi roon, ay sila'y nangaral ng salita ng Diyos hanggang sa Samaria. Mabasa na niya, Acts chapter 8, di po ba? Nung sila Felipe, mapunta rin sa Samaria, maraming Samaritano ang mga sumampalataya roon. Kaya nga nagpunta sila Pedro doon para susugan yung revival na nangyari doon sa Samaria. Di ba? Pagkatapos si Felipe inutusan ng Espiritu Santo na pumunta doon sa ilan sapagkat mayroong isang eunuko roon na kanya namang i-witness kay Christ. Na habang siya nagbabasa ng Biblia, inudyukan siya ng Espiritu Santo, sabayan mo yung karwahe na yun. Hindi ko ma-imagine kung paano niya nasabayan yung karwahe. Habang umaandar yun, sumusunod si Felipe. Okay? So, ano man, ang natin isipin, ang mahalaga ay sinunod ni Felipe yung inuudyok ng Espiritu Santo sa kanya. Amen po? Nakuha niyo po? Kaya din yung pag-spread, pagkalat ng apoy ng ebanghelyo ay makita natin, nag-start
start doon from Jerusalem to Judea, Samaria, okay? Hanggang doon sa, dalhin ito doon sa ilang si Felipe at masira niya itong yunukong ito hanggang, ang scope na ito ay hanggang sa, dulo ng daigdig. O tingin nyo, pati tayo, naabot na. Amen po? Hello? Glory be to God. At hanggang sa dulo ng daigdig. Hindi din pa natatapos, no? Itong misyon na ito ay pagpapatuloy ng mga tagasunod ni Kristo. At sabihin mo nga sa katabi mo, and you, ikaw, ay magiging saksi. Hindi ni Jehovah, kundi ni Kristo. Okay? Every Christian is a witness. Tandaan natin. Bawat Kristiyano ay mga saksi ni Kristo. Lagi natin tatandaan niya. Sila naman, di naman tutusin, di naman sila nag-undergo pa ng Bible school nung araw. Wala naman kumpletong Biblia nung araw. Amen po ba? Pero sila doon sa mga unang mga na-convert, sila ay nanatili doon sa mga itinuturo ng mga apostol. Sa paghahati-hati ng tinapay, the breaking of the bread, sa pagtitipon, amen? At sa pananalangin, no? At sila ay nagsilago. Ayon din, no? Sa kalooban ng Espiritu Santo, sumasa kanila. Purihin po ang Panginoon. And the rest is history. Ganun din tayo. Okay? Kaya alam nyo, kung tayo manghihikayat ng isang kaluluwa, amen po ba? Totoo yung sinasabi ni Brother Pablo, hindi tayo kakasya rito. Pero ito yung isa sa mga Great Commission natin, mga kapatid, no? At yung pinapaalala ng Diyos sa atin. Kailan tayo huling sumaksi kay Kristo? Sino yung huling taong ating siniran ng gospel? Yan ha, iwan natin yung tanong na yun. Tayo kung sasagot dun eh. Kasi isa sa mga bunga na hahanapin din ng Diyos sa atin ay yung kaluluwang nahikayat natin kay Kristo. Okay? So sabi ni Jesus doon sa Matthew chapter 28, kaya ibinigay na sa akin ang kapangyarihan sa langit at sa lupa, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Make them my disciples. Di po ba? Humayo kayo, sa Evansalin, ay humayo kayo at ipangaral niyo ang mabuting balita ng kaligtasan. Ang mga sasampalataya ay maliligtas, ngunit ang mga hindi ay mapapahamak. Okay? So, evangelize. Okay? Disciple. So, papasok yung sinasabi nating discipleship dito, na itong mga converts na ito ay hindi lamang dapat na pabayaan natin, kundi sila'y turuan natin. Di po ba? Na sila'y lumalim sa pagkakilala sa Panginoon, i-equip natin sila sa magitan ng tinatawag nating discipleship na ito. Okay? Amen? And baptize, no? Ay mga verb dito. Baptisyuhan sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Glory be to God. Amen. So, yung mahalagang mga salita rito na humayo, gawin, ngalagad, bautismuhan sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. That's our Great Commission. Amen po ba? Mari bang natin sa muli? Pagningasin natin ang apoy na ito na huwag sanang mawala. Yung ningas na ito ng ating pagmamahal sa kaluluwa ng tao. No? Naway maging apoy sa ating puso, no? Tulad nung ama ni Rick Warren. God to save one more soul for Jesus. No? Gusto ko pang makahikayat ng isang kaluluwa para kay Kristo. Maging passion natin yan. Mag-alab nawa sa puso natin ang kaluluwa ng isang mapapahamak kung hindi natin siya babaginan. Maaaring yan, yung mahal sa buhay na mapahanggang ngayon. Ni katiting na pagbabahagi ay hindi mo siya nababahaginan ng salita ng Diyos. Maaaring yan, yung
kaanak mo, kaibigan mo. Wala akong piping saksi. Sabi mo nga sa katabi mo, walang piping saksi. Wala ring bench warmer na witness. Hindi, taga-upo lang tayo. Ha? Bangko tayo. Hindi tayo. Hindi tayo bangko. Amen po ba? Kaya nga sabi ni Kristo, pumayo kayo eh. Amen. Pumayo kayo. Ngayon hindi naman, sapagkat tayo naman hindi rin naghanap sa Diyos. Ang Diyos ang naghanap sa atin. Okay? Purin po ang Panginoon. No, ito yung challenge sa atin. No? Para matupad na rin ng atin hong pinangahawakang pangako ng Diyos sa atin. Kapag ka ang mabuting balita ay naipangaral na sa lahat, no? Sa darating ang wakas. Babalik na si Kristo. Yun no, ang pinakamaligayang sandali nating mga Kristiyano, yung bumalik si Kristo. Okay? Tayo po'y manalangin. Glory be to God. Panginoon, marami pong salamat sa kaloob niyong mga salitang ito na muli ay binigyan niyo po muli ng diin sa amin ang kahalagahan ng aming pong pag-witness, Panginoon. At salamat din, Panginoon, sa presensya ng Espiritu Santo sa buhay po namin, Panginoon. Ito ay nangangahulugan, Panginoon, na kumikilos at gumagawa pa rin siya sa aming puso at buhay upang kami tumugon sa banal na panawagan nito sa aming Panginoon. At marahil nga, Panginoon, sa ilang mga panahon na nagwalang bahala kami, Panginoon, sa aming komisyon na ito. At humihingi po kami ng tawad, Panginoon, sa iyo. Hiling po namin na kami yung patuloy na puspusin, minsan pa, ng yung Espiritu Santo, Panginoon. At tunay na yung pangako po ninyong effectiveness, Panginoon, ng kapangyarihan ito, ay amin pong muli ay maranasan sa mga sandali pong ito. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Glory be to God. Tayo pong lahat ay tumayo. Awitin natin, Lord, we need your grace and mercy. Glory be to God. We need your grace and mercy, Lord. Lord, we need your grace and mercy. We need to pray like never before. We need the power of your Holy Spirit to open heaven's door. Spirit of your church, stir the hearts of men. Revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. And Lord, we humbly bow before you, Lord. Lord, we humbly bow before you. Let our hearts, oh God, pray of you.
Ama, sa iyong minsan pang paghipo sa amin sa mga sandali pong ito. Patuloy na Panginoon, kami tumugon sa tawag po ninyo sa amin. Pinupuri ka namin, niluluwalhati sa mga oras pong ito. Sa pangalan po ng iyo pong anak na si Jesus. Amen. Amen.